Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message na dapat mong malaman ngayon. Siya nga pala, para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Masyado nang mainit ngayon at saka maging ready dahil syempre ang kapalit niyan matinding bagyo naman. Kahit na hindi hulaan, mararamdaman nyo guys na iba na yung panahon ngayon. Mag-ingat din sa lindol. Mabuti na yung maging ready kayo kahit na hindi kayo maniwala para hindi ka magpanik. Ano man ang mangyari, manatili pa rin tayong magtiwala kay God. Six of Cups, Nine of Wands, the Strength, the Moon, Eight of Wands. Posibleng ikaw ito or meron kang person na pinoprotektahan. Buong tapang mong hinaharap kung ano man yung hatid ng buhay sa iyo. 3 cards na ang nagsasabi niyan na kahit man hindi mo alam kung ano yung magiging kapalaran mo. At saka pinapakita sa mga cards mo dahil sa pagiging positibo mo, positive din ang balik ng universe sa iyo na magkakaroon ng solusyon ang problems mo. At saka ang ilan sa inyo, marami pang blessings or oportunidad na darating. Sa career, ang advice ng mga cards na ito, kailangan mag-focus ka sa career mo o kaya sa negosyo kahit na meron mang problemang dumarating. Makakaani ka ng respeto at saka deserve mo na mag-increase yung kita o kaya ma-promote. At saka nakaamoy ako ng pusa Maybe ang ilan sa inyo meron kang alagang hayop o kaya yung trabaho mo ay connected sa mga hayop. Ang ilan sa inyo naghahanap ka na ng ibang trabaho at saka ititigil mo na yung trabaho na connected sa animals. 3 cards na ang nagsasabi na ang ilan sa inyo gusto mo naman subukan yung ibang career. Sa mga nasa relationship, maganda itong mga cards mo kasi okay kayo ng person mo, matibay yung relasyon nyo kahit na merong problemang dumarating, may kapayapaan, at saka mas lalong nag-grow ang relasyon. Kaya lang ang ilan sa inyo, naboboard ka sa relasyon nyo, may pakiramdam na ganun. At saka ang ilan naman, merong behavior ang person mo na hindi mo gusto. Ang gusto mo talaga ay baguhin niya ito. Pero nahihirapan yung person mo na baguhin ko ano yung nakagawian niya. Sa mga single naman, meron kang kaibigan. Kaklose mo ito. Ano man ang nangyari sa'yo sa nakaraan or estado mo, hindi niya ito pinapansin. Kasi malaki yung pagkagusto niya sa iyo. Meron na siyang lakas loob na para sabihin ko ano yung totoong feelings niya para sa iyo. At tingin niya, alam mo yung feelings niya para sa iyo. At saka nararamdaman din niya ng potential person na ang tingin mo talaga sa kanya ay kaibigan. Pero ang ilan sa inyo, susubukan mong makarelasyon yung kaibigan mo. Kung magtatagal kayo, nasa sa iyo. Yung feelings mo ang magiging guide mo. The Death, King of Pentacles, Four of Cups, at the Hangman. Ang message ng mga cards na ito, hindi hahayaan ng universe na may paghinto sa buhay mo.
Kapag ka nag-focus ka sa problem o kaya negative, yun yung magpapatagal o kaya magpapadelay sa sitwasyon mo. Lalo na yung magandang kapalaran ay naka-standby lang kung kailan mo to igagrab or haharapin. Dalawang cards na nagsasabi niyan at saka dalawang cards din para sa pagbibigay sa iyo ng sign na may magandang kapalaran para sa iyo. At ang advice ng mga cards, kailangan mong matutunan yung mga nangyaring hindi maganda sa buhay mo para hindi na to magpaulit-ulit. Sa financial, merong paparating na problema or challenges. Pero hindi mo kailangan mag-alala, basta i-budget mo ng tama yung financial mo, hindi ka magkakaroon ng matinding problema. Iwasan mo din na ikumpara yung sarili mo sa iba kasi mas lalo lang magkakaroon ka ng problema sa financial kapag pinairal mo yung emosyon. At saka kailangan mong magbasa ng libro, mag-research sa online para malaman mo kung paano yung tamang pagbabudget or kung paano mo mapapaunlad yung financial na meron ka. Sa mga nasa relationship, naka-5 cards ka na yung relasyon nyo ng person mo kung merong pinagdaraanan ay maaayos nyo ito. At saka naka-2 cards ka na maging open ka sa person mo sa kung ano yung gusto mong mabago sa relasyon nyo. Kung tingin mo merong mali. Ito yung mystical card. Ayan, ito yung advice. Itong courage ang nagsasabi na harapin mo yung mga may hirap na sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Matuto at saka mag-grow. Itong enjoyment naman, maging masaya sa kung ano yung estado mo sa buhay ngayon. Kasi kung mag-a-attract ka ng happiness, mas lalong maraming darating sa iyo. Katulad ng mga bulaklak na ito, na darami at magbo-bloom katulad ng buhay mo. Itong empowerment ay yung pagkilala sa kakayahan or power na meron ka. Gamitin mo ito at huwag i-apply sa sarili ang takot or pagdududa. Itong self-sufficiency naman. Pareho lang yung sinasabi ng mga cards na pinapalakas yung loob mo na meron kang sariling kakayahan. At saka magtiwala ka rin kay God sa kung ano yung itinakda niya sa iyo. Sa mga single, merong great love na nakalaan para sa iyo. Pero ang advice ng mga cards, i-let go mo muna yung mga negative na sitwasyon o kaya yung magbigay ka ng panahon sa love, lalo na kung gustong-gusto mo itong mangyari sa buhay mo. Ipinapakita sa cards na ready ka naman na sa bagong sisimulan na relasyon. Pero makakaramdam ka muli ng parang may mali. Pero naka-2 cards ka na huwag mo nang ulitin kung ano man yung nangyari sa nakaraan. Matutunan mong tanggapin kung ano yung nakalaan sa iyo ngayon. The Wheel of Fortune, 10 of Pentacles at Knight of Wands. Ipinapahiwatig ng mga cards neto na merong pabor na kapalaran sa iyo, lalo na kung magfo-focus ka sa mga mabubuti at saka positibo. Merong success patungkol sa family, sa negosyo, sa career na mag-upgrade. At saka biglaan itong mangyayaring bagong simula sa buhay mo. Sa kalusugan, binibigyan ka ng warning na alagaan mo yung sarili mo para magpapatuloy na healthy ka at saka kung magkaroon ka man ng sakit, mabilis makaka-recover.
At saka para sa ilan, kung meron kang health problem, kailangan aksyonan mo na ito na mas mabilisan para hindi mag-suffer yung kalusugan mo. Mas maagap, mas konting gastos or walang gastos. Sa mga nasa relationship, magkakaroon na ng magandang kapalaran sa relasyon nyo ng person mo. Kung nagkaroon kayo ng problema noon, yun ay dahil sa pinanghihinaan yung loob ng person mo. At kung nai-experience mo pa rin ito ngayon, kailangan mong maging matibay sa relasyon nyo ng person mo para magtagal ito. At sure naman na magtatagal siya kasi nakadalawang cards ka na. Habaan mo yung pasensya mo at saka tingnan mo din kung ano yung sitwasyon ng person mo kahit hindi siya nagpapaliwanag. Lalo na't ang ilan sa inyo, hindi naman kayo palaging magkasama. Sa mga single naman, nakatatlong cards ka na may darating na potential person na magkapareho kayo ng goal sa buhay. At saka itong person na to, matagal na siyang naghahanap ng pang long term na relasyon at nagkataon na sa iyo niya ito nakita. Kasi itong potential person na ito ay nakikita niya sa iyo yung mga katangian na hinahanap niya sa isang person kahit hindi siya panain ni Cupido. At saka single ka man or nasa relationship, hindi mo naman kasi rin napapansin yung mga magandang katangian mo, kundi yung person mo lang. Ito yung dalawang final cards mo. Itong King of Wands ay pinapakita na meron kang paninindigan. At saka mas nagfo-focus ka sa mga positive at saka yung may mga potensyal na oportunidad. At dahil sa disiplina, makukumpleto mo na makamit yung tagumpay. At itong card na ito ang nagsasabi, huwag mong pahintulutan na pinaghihintay o pinapaasa ka lang ng iba. Kasi alam mo sa sarili mo kung ano yung tamang respeto at tamang pagtrato sa iyo. Dahil sa ikaw ay mahalaga at karapat-dapat.